No Man's Land, ang Baywalk sa Ross Boulevard sa Maynila bilang pag-aanda sa hagupit ni Bagyong Ruby. Nagsara na po ang ilang tindahan at nakiusap na rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga naninirahan sa Manila Bay na lumisan muna upang makalayo sa peligro. Mula sa Maynila, may live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, Igan, tama kayo dyan. At ang problema nga lang ay yung ilang mga nakausap natin na naninirahan dito sa bahaging ito ng Rojas Boulevard ay sanay na raw sa mga malalakas na bagyo. Kaya habang wala pa naman daw ang bagyo ay dito raw muna sila. Pero git nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila ay talagang sana sundin itong kanilang no man's land para na rin maiwasan itong mga casualty dito. Samantala, binuuna ng lungsod ng Maynila ang Task Force Ruby. Ibig sabihin ay magdamag na nakatutok ang buong lungsod sa posibleng epekto ng Bagyong Ruby sa Metro Manila. Narito ulan. Business as usual ang bahagi ito ng Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila sa kabila ng banta ng Bagyong Ruby sa Metro Manila. Pero pagdating ng alas 12 ng hating gabi, isa-isa na silang nagsara. Kabilang na riyan ang bar na ito na 5 metro lang ang layo mula sa seawall ng Manila Bay. Nagbigay na po ng signal na may bagyo nga po, na kailangan po na iligpit lahat ng gamit. Magsarado talaga. Okay lang yun sa inyo kahit maapektuhan yung business? Wala pong problema doon, sir. At least ligtas kaming lahat. Pero si Aling Amelia Maxilon hindi raw muna alis sa Ross Boulevard. Matibay naman daw ang ginawa niyang silong na gawa sa trapal at payong. Nakakabit ito sa puno ng nyog kaya hindi raw iyon ganun kadaling matatangay ng hangin o ng alon. As usual, sanay na kami yan. Almost 10 years na kami dito. Lahat ng bagyo na naranasan namin. Pero ang tinderang ito, iiwan na lang daw muna ang pwesto. Saka na lang daw babalik kapag siguradong wala nang pahamak sa kanila ang bagyo. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila patuloy ang pakiusap sa mga naninirahan sa Manila Bay na hanggat di pa tuloy ang nananalas ang Bagyong Ruby, lisanin na nila ito. Mahigpit kasing ipapatupad ang no man's land, lalo na sa mga coastal area ng lungsod, kabilang ng Isla Puting Bato, Parola, Baseco, Happy Land, Punta Santa Ana at Rojas Boulevard. Ang panawagan ko sa kanila na huwag nilang hintayin, no? Kasi Mother Nature to. Mahirap yung kalabanin natin ng Mother Nature at baka pag bumalik sa atin times 3, times 4. So ang importante po sa atin ngayon is that i-secure natin lahat ng mga gamit. Business establishment po to, alam ko malaking kapital ang inilabas natin. So sana, yun po yung panawagan natin na huwag nyo lang basta-basta iwanan doon. Dahil kung tamaan po to ng bagyo, sayang din naman. Remember, ang kalaban po natin dito hindi lang bagyo, pati yung tubig alat. Binuo na rin ng Task Force Ruby kung saan 24 oras ang nakamonitor ang City Disaster Risk Reduction and Management Council maging ang iba pang ahensya. Sa ngayon, 100 fiberglass rescue boats ang binili ng lungsod na ipamamahagi sa mga lugar kung saan posibleng maapektuhan ng Bagyong Ruby. Sa ngayon nga, Rhea, Igan, ay pakita ko lang itong mga sandbag na nilagay nga ng mga taga-MMDA kagabi at kaninang madaling araw at dadagdagan pa raw nila ito hanggang mamaya bago magtanghali. At pakita ko naman ito yung mga tindahan, yung mga ibang bar na ipinatayo dito sa bahaging ito ng Rojas Boulevard. Sa ngayon ay sarado ito at talagang umaasa ang lokal na pamahalaan na talagang wag na muna itong buksan hanggat hindi pa tiyak itong kaligtasan at talagang magiging panatag na nga ang lahat itong pag-epekto nga ng Bagyong Ruby. At sa ngayon, ang sitwasyon naman dito sa bahagi ito ng Rojas Boulevard ay nakakaranas na tayo ng mga hangin at manaka-nakang pag-ambon. Rhea? Maraming salamat, Haji Rieta.